Okay, Deuteronomy chapter 8, verse 3. Deuteronomy chapter 8, verse 3 in the Bible, verse 3. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee now know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, that man live. Okay, magaputan, ato topic karon, live by the word. No, mabuhi ta pinagi sa ulo. Apo ta, Lord, thank you kayo. So, kayo ang sa iyo ginawa ng salat sa nagaban protection ng amin. Sabtat nilos ng pulong para mahimok uwa ka ginawa ng Lord, kining blessing sa kasing-kasing ng dinuog sa pulong kining tuhop sa kasing-kasing work ang pulong sa sa kinabuhi. Dali ka sa Lord, mahimok uwa ka lampo sa mata ng Christ precious name. Amen. Live by the word. Sumala sa pulong sa Ginoo sa Bible, we are to live by the word of God. Every word of God. Magkinabuhi ta sa matag pulong sa Dios. So sa atong ibasa in Deuteronomy chapter 8 verse 3, Moses wrote, "Man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, that man live." O pinagi sa pulong sa Ginoo ang tao mabuhi. No, dili lang kay sa tinapay, kundi sa matag pulong nagikan sa bakba sa Dios ang tao makabaton og kinabuhi. Then in Luke chapter 4 verse 4, Jesus quoted this verse. Siyang reply sa diyang itintal siya sa yawa. No, dito sa kamingawan, dito sa wilderness, diya nag-fasting siya after his baptism. No? Fasting siya, wa siya kaon. Itintal siya sa yawa. Tingnan siya nga himuag kung ikaw tinuod sa Ginoo. Himuang pan kining mong bato. So sa gihimo ni Jesus Christ, ni quote siya, no? I-quote niya ang gisulti ni Moses o gisuwat ni Moses sa Deuteronomy chapter 8 verse 3 sa atong text o gibasa. So iya itong gipunit ug mo iyang istorya gitubag niya ngadto sa yawa. Anak ka powerful ang pulong sa Ginoo. Kuto ka itong topic kayo na mo ang scripture sword for spiritual battle. Mukot kita o verse. Mo na si Jesus Christ na gitintal siya sa yawa during his earthly ministry. Iyan di-quote ang Deuteronomy chapter 8 verse 3. I-quote niya ato makita sa Matthew chapter 4 verse 4 and Luke chapter 4 verse 4. Nung sa iyang i-quote, sa nang gitintal siya sa yawa, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Sa ato pa, dili matbuhi ang tao sa tinapay lamang, kung dili sa matag pulong na nagawas gikan sa bakba sa Diyos. So why would the instruction live by the word of God be so important? Nganong importante man kaayo? No? Na instruction na mabuhi, no? Live by the word of God. Nganong importante man kaayo? Harason simple ra kayo. Kung tanaw na to ang significance of power sa pulong sa Ginoo. Kung unsa importansya sa pulong sa Dios, ang power sa pulong sa Ginoo. Kung tanaw na to unsa ang pulong sa Ginoo, in John chapter 1 verse 1 to 3, naingon na all things were created by Jesus Christ, the Word of God. Jesus Christ is the living Word of God. Siya ang buhi nga pulong sa Ginoo. Munang ingon sa John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. No? Kung siya ang pulong sa Ginoo niya, ingon na all things were created by Jesus Christ. Tanang mga butang created by Jesus Christ. Kano man? He is the Word of God. Siya ang pulong sa Diyos. Because we believe in Trinity, the Father, the Son, or the Word, and the Holy Spirit. So Jesus Christ is the Word. And the Word was made flesh. Nahimo siyang tao. Kung nipuyo uban kanato, umoto siya gilansang sa cross. He is the Word of God. The living Word of God, Jesus Christ, the Son of God. No anak ka powerful
All things were created by Jesus Christ. And in Hebrews chapter 11 verse 3, the Bible says that the worlds were framed by the Word of God. No? Pinaagi sa pulong sa Ginoo, gi-frame niya ang kalibutan. In Psalm chapter 33 verse 6, na ingon, by the word of the Lord were the heavens made, and all of the host of them by the breath of His mouth. No? Sa ito pa ang creation. No, nahimo ang creation, pinagi sa pulong sa Ginoo. Anak ka powerful ang pulong sa Diyos. No? Pag-ari ni Jesus Christ is the living Word of God. Pagbalik ni Jesus Christ dito sa langit, ikumpleto niya ang Bible, no, na ang Bible niya gibilin sa katawan, the written Word of God. Anak kabukat ang Bible. The written Word of God. Ako mo, pag-ari ni Jesus Christ is the living Word of God. Naglakaw-lakaw siya. Ang Diyos naglakaw-lakaw ang pulong sa Ginoo. Iyang isulti ang kabubuton siyang amahan. Tudaghan ang wa mo tuo, gilansang siya sa cross. Pagkabanhaw niya, no, gibilin niya ang iyang pulong. The written Word of God. And this is the Word of God. Muna itong final authority. Albihin ita dipindi ang pulong sa Ginoo. The Bible, why laing nagiya sa itong kinabuhi? Kung magtudlog na ito siya makaayo sa itong kinabuhi, organ ang pagpaminaw, pagbasa, pag-apply, ining pulong sa Ginoo. And we believe, no, wala namang mga originals karon. Wala namang original na pulong sa Ginoo. Ito, dugay naman itong nangawala. Dugay na itong nangawala. We believe na nag-preserve ang Ginoo. Still inspired in English translation. The perfect, no error, inspired, preserved, King James, the Word of God. Daghang translation sa Bible, o daghang corrupt. No? Daghang corrupt sa translation sa Bible. Kung kumpiyansa ka o wala ubang mga translation sa Bible, makurap ka. Tanawa mo na. No? Kanang Isaiah 14 lang. No? Kung nga to sa Revelation, tanawa ang translation niya. Ito binuangan ay. Then, in Genesis chapter 1, ato makita niya, dibalik-balik, God said, ang pulong anak, ang powerful, ang pulong Ginoo, iyan lang ipamulong. Now in Hebrews chapter 1 verse 3, na ingon, upholding all things by the word of His power. And in Colossians chapter 1 verse 16 to 17, by Him, in the Bible, by Him were all things created, and by Him all things consist. None of what you see and none of what you can see in the entire universe would not even be here if God had not spoken these things into existence with His words. Kung wala pa gipamulong, kung wala pa ang pulong sa Ginoo, kanang butang nga wala to makita o butang nga to nakita, di na siya mag-exist. Sunaan na sila, na-exist na sila. Kaning atong mga nakita tungod na sa pulong sa Ginoo. No? Kaning doktrina, kaning evolutionary science o doktrina, kaning evolution science, no? Sa elementary pa ta, na mga libro nga itong mabasa, makita na to ang tao di kasunggoy. Science. Ano yung mga tayong mga scientist nga ito o anay Ginoo? No? Pero sukwahi, no? Sukwahi sa pulong sa Diyos, sukwahi sa Bible. Unbiblical ang ilang mga litudlo. No? Di sila mutuo nga pinagi sa pulong sa Ginoo nito nga. No, gipamulong lang sa Ginoo ng kalangitan nito nga na nag-exist. Ato makita ning kalibutan sa kalangitan o diri sa ubos. Pinagi sa pulong sa Ginoo, di sila mutuo na creator.
No? Doon ay pag-alkontra sa pagtulunan. So, upat kabutan. No? We are to live by the Word of God. So, ato kita na kung unsa ka-importante ang significance o ang power sa pulong sa Ginoo. Gamahanan ang pulong sa Diyos. Ako balikon, Jesus Christ is the living Word of God. Kung sa wala na siya diri, nagbiling siya written Word of God. Ako balikon kani. In Bible. And we believe, firmly believe, as a Bible believer, in the King James Bible. Inspired, preserved, Word of God. No? Kaya kung atong itandi, ang mga translation, grabe na corrupt. Hugihan lagi na mo tingkay, hugihan lagi na mo kumpara. Itak-itakdo lagi na mo, i-compare lagi na mo talang translation, kung hugihan lagi ka, tagaan lagi mo tayo. No? Grabe yung corruption sa translation sa mga Bible. Sa iba, mayroon nga di na inspired, kaya ang original na inspired, preserve na lang. Asan na original ron? Yan, ipanggamit, King James. No? Yan, criticize ang King James, hindi na inspired. Yan, King James yung gamit. Original, ito yung gamiton. Mapunta na, asa mga original ron? Dugay ang mga nagbunta. Tilisora sa putol. Hindi na style ba? So we are to live by the Word of God. Number one, we are born again by the Word of God. No? Na born again ta, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Na tao ta pag-usab, pinaagi sa pulong sa Diyos. Born again is not religion. Born again is a relationship between God and man. Personal relationship. Saying in the Bible, but as many as receive Him, in John 1 verse 12, as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Doon ay power. So makabaton ka personal relationship sa atong buhi o labing amahanan na Diyos, pinaagi diha ni Jesus Christ, kung ba-born again ka, matao ka pag-usab. Kaya sa ako nagingon, ang uban, magtuon sa ni born again kayo, ang lihiyon. Kaya namin sa mga born again. No, nga, ilang idas lang si man, born again. Pero ang born again's Bible, personal relationship na siya, na himugso ka. Pag-usab sa pulong sa Ginoo. Pastor, na born again's Bible? Na, John chapter 3 verse 3 to 7. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yan ang utanas ni Nicodemo. Pwede pa dahil matawa pag-usab ang taong dako na? Kung saan niya pagsulog, balis niya sa mama? Kung ano yung pagkutanan ni Nicodemo? Kung saan niya sabot? Tawhan mo nga pagsabot. Dako na niya, pagsulog, balis niya sa mama, panganak, balik, dili. Kung sabot, ang tao sa unod sab. Ang tao sa espiritu sab. Sa ito pa, spiritual birth. Natao ka sa imong mama, papa, unod, flesh. Then natao ka pag-usab, na born again ka, spiritual na naman, nahimo kang members, pamilyas, Ginoo. Born again. We are born again in the Word of God. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Sa dihang nabati nato, nga giwali, gi-preach, gitudlo, gi-Bible study nato ang pulong sa Ginoo, nakasabot sa gospel of salvation, sa kaluwasan, nga dalihan ni Kristo, imo gidawat si Kristo, na imong Lord and personal Savior, na born again ka. Nakabaton ka relationship sa Ginoo. Pinagi sa pulong sa Diyos. So diya sa pulong sa Ginoo, na born again, taana ka importante. Mabito lang iwali, itudlo, isulti ang gospel para ma-born again ang tao. No? Para ma-born again ang tao, makabaton siya personal relationship sa Ginoo. Dili mausab ang reliyon. Kung dili makabaton ka personal relationship sa Ginoo, maluwas ka, ma-born again ka. Tama, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. Ma-born again ta.
We are born again by the Word of God. 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25. Kung sa inyo sa verse 23, being born again. No, verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the Word of God, which is liveth and abideth forever. Verse 24, for all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. What is the gospel? The gospel of salvation. Gi-preach diri nato the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. O nidawa ta, nituo ta, naluwas ta. Kung sa ingon, born again. No? Being born again, not of corruptible seed, but incorruptible by the word of God. Kaning pulong sa Ginoo sa dayang ato nadunggan, giwalay nato ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Na tao ta pag-usab na sa Ginoo. Anak, kaimportante ang pulong sa Diyos. Di ta mabuhi sa tinapay lamang. No, di ta mabuhi sa tinapay lamang. Kung sa ipakita rin, kinabuhi nga walay katapusan niya mga mahatag, pinagi sa iyang pulong. Ngunit kaya itong Bible, ito na ito, i-underestimate lang. Kay pulong hindi siya sa Ginoo. Kung nakabaton ka sa imong kaluwasan, nakasure ka sa imong kasiguruhan, na makaadto kag langit human sa imong kamatayon, tungod kay nakadungog ka sa mensahe sa pulong sa Dios, na born again ka. Dili kay na born again ka kay bunyagan kag relihiyon. No, gibunyagan kag relihiyon, na born again ka, baka nga. No? Napaikot sa John chapter 3 verse 1 nga except a man be born of water and of spirit, gamito na rin na kabunyag sa tubig. Born of water and spirit. Kaya na may water. O tana, kung saan mo lang water? No, water as bunyag. Dili. No? We are born again by the Word of God. No? Born again by the Word of God, the Word of the Lord endureth forever. Eternal life comes from the eternal Word and eternal Word of God. No? Nakabatong pag kinabuhi ko lang katapusan. Kinabuhi ko lang katapusan gani everlasting. Way kahumanan. Hangtod sa hangtod na. Lusam na siya, asa man ang eternal na kinabuhing walay katapusan. Tuwas langit. Yan, tuwas impyerno. Ang impyerno, si Kandet mo na, ang lake of fire. So, diyan na born again ka, gisaaran ka sa Ginoo, na kay kinabuhing walay katapusan. So, once ganit na born again ka, sure ka nga luwas. Kung man, nakabatol maka personal relationship sa Ginoo. So sigurado rin ang kalawasan. No? We are born again by the Word of God. Ikaduha, number one, we are born again by the Word of God. Ikaduha, we live by the Word of God. No? Mabuhi ta, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna maghatag na itong life. Muna maghatag na itong tinuray nga kinabuhi. Kaya kinabuhi na itong kalibutan na temporaryo lang lumalabay lang Muna niyo na Ginoo, di ka mabuhi sa tinapay lamang. Kung basahin Luke chapter 4 verse 4. Luke chapter 4 verse 4. Sa itong ipan kanina. Ablita. Luke chapter 4 verse 4. Luke chapter 4 verse 4. Kasi yung sa Bible, Luke chapter 4 verse 4, kung colored lang yung Bible, puwa ginadiha. Naipuwa diha. A portion. Buto sa pagpuwa gani, si Jesus Christ nagsultihan na mismo. Tanawa, and Jesus answered him saying, itong na diha na litra, ang color.
And Jesus answered him saying, tanawa ang red. Si Jesus Christ ni, it is written, i-quote niya, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. No? Dili mabuhi ang tao sa paan lang. No? Di mabuhi ang tao sa paan lang. Abunda kas pagkaon, abunda kas mga butang ning kalibutana. Hayahay ka. Mapalit ni mo tanan. Pero wa kay pulong sa Ginoo, patay lang yapo ka. Kay dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong na gikan sa bakbak sa Ginoo. No? Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Kusama ra sad na sa tubig para mabuhi ta, sa ginhawa para mabuhi ta, sa pan para mabuhi ta. We must have the words of God to live. No? Kinahanglan tagpulong sa Ginoo para mabuhi ta. We cannot live spiritually apart from these words. No, di ta mabuhi spiritually kung watay pulong sa Ginoo. No? Ato i-consider na ang entire universe gikuptan, no? Upheld by these words. Unya, magkinabuhi ita, mutry tas pagkinabuhi apart from the word of God. Nahimo ning tanan ang creation pinagi sa pulong sa Ginoo. Unya kita mutry tag palayo sa source. Atong i-reject. Palabihon na to ang mga butang ning kalibutana. Di kita mabuhi spiritually. Patay kita. Buto sa buta na, hindi kamatay na to, impyerno kita. Di ta mabanhaw na to sa langit. Naman, why pulong sa Ginoo? Huh? Why pulong sa Ginoo nga may magsulti na to? Number 1, sa kaluwasan. Ikadua, sa pagkinabuhi ng matarong. No? Man shall not live by bread alone. So di natin kahibong nga mabagsak ang atong kinabuhi. Di kahibong sa tao, na daghang tao nga makabsan sa kinabuhi matag adlaw. Nakwaon na ang ginhawa, kwaon ang hinuwamang sa kinabuhi, tuwa bagsak sa impyerno. Man shall not live by bread alone. Bisag unsa pa ka, kaharuhay ning kalibutana, wa gani kay pulong sa Ginoo, wa gay kaluwasan, bagsak gid kay kuman. Because man shall not live by bread alone. By bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Di mabayaran sa kwarta ang kaluwasan. No? Di mabayaran sa kwarta ang kaluwasan. Bisag ihurot pa nagbayad ang bahandi sa kalibutan para malangit ka. Di ka pagmilawat. Kusik-kusik na sa kwarta ang gibayaran ng natin manato. Ano man, why bayad ang kaluwasan? Naa sa pulong sa Ginoo ang kaluwasan. So gusto tang mabuhi ta, gusto mabuhi ang tao, diha gyud sa pulong sa Ginoo. I-reject gani sa tao ang pulong sa Ginoo. Kuman gyud. Muna na natay sultihan sa pulong sa Ginoo, sa simple plan of salvation, bisag sa makadiyot lang kahigayon, iniisulti. Daghan kang ma-encounter. No? Mga kailan nimo, kauban mo sa trabaho, mahalin mo sa kinabuhi, relatives nimo. Tigala nimo, putihan nimo. Nay mo tuo, maayo, napoy tuo, dili. Napoy ba, magbubugal. Nay uban, tuo lang po, tando-tando lang po. No? Pero sa resulta na, man shall not live by bread alone. Kung gitaphaw lang nimo ang pagtuo sa pulong sa Dios na imong nadungog ilabati, ang gospel of salvation na gihatag gisulti na nimo, di ka maluwas, di ka ma-born again, di ka magbaton og new life, di ka kabaton og new birth. You will die in hell. No man shall not live by bread alone. Daghan mga tao ang kalibutan na hindi ta katagan. No? Hindi ta katagan eh. Ang kinabuhi ito tinang daliga.
Kung pareha itong, what? Hindi na katagan, ako sa istorya lang ba, sa life ba, at wala example, ang life ba, ang short, ang brief sa life ba. No, pareha itong, inom lang, ana ba, no, away-away, itong yung fighter ba, nagi pusin ni range. No? Ito siya ma-expect ang matay ito siya, eh. Fighter ko siya, ko. Maay ko siya makikaway. Magunitan ka to, balik yung liog mo. Luwan to lang kadali. Matay siya. No, magkana ka ba? Maayo mo gamot, maayo mo kuha, pero ay ko mas pusin. Pareha mo natong liya sa San Central. No? Naghan kayo sila sakay. Mga nursing. Walang yung kalibutan. Natong liya siya kutong at higayon na. Maayo kayo ang dagan, balingaw, enjoy kayo. Sakalit lang. No? Okay ba, dito na period imong ginabuhi. Yeah. Kumusta man after death? Sa diri pa kahayahay mo ginabuhi. Nagpatalingog ka sa pulong sa Ginoo. Basi kung yan ang magkarakara, kung ano ka rito niya, tubang ka sa Ginoo, yung ginawa na. Judgment na. Kumana, ito, tas kalibutan. Ngayon nagwalin ito, nagsulti mo sa pulong Ginoo, sa gospel of salvation, ibaliwa lang yun. Bugal-bugalan lang yun mo. Ikatawaan lang yun mo. No? Biyabira lang yun mo. Ngayon ang Ginoo, it's too late. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Karon ang pagdawat, ang pagpatalingog na to sa pulong sa Diyos, kay buhi pata. No? Kay human na judgment na. Wala yung sino karon. Ngayon, tabag karakara, kung human na. No? Ano ito? Ano ba? Kamupo lang sa kinabuhi ba? Kanya na ka magkarakarang pangandam? Punta kibawa ito niya. Pangandam po ito siya. Pero ako example lang ba ang kinabuhi? Anak kamubo. Niya, waka ka-sure sa iyong kaluwasan. Naan siya na live by bread alone. Importante yung ang pulong sa Ginoo. Ikatulo. Una, we are born by the Word of God. Then we live by the Word of God. Ikatulo, we are truly furnished by the Word of God. Do, bisangkapan ta. No, sangkap ta sa pulong sa Ginoo. Ginoo. Salamat kita. No? Salamat kita sa ato kapanahunan karon. Na tay perfect. Inspired Word of God, complete ko na. Ipahimutan na ba? Dawat na lang tagkuhan. Mga nagkuna kami ito. Pasa-pasa itong mga copies sa mga churches. No? Karon naanatay King James Bible. Na itong mabasa. Kasi labay-labay lang. Kumplito. We are truly furnished by the Word of God. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ano ba? Termina ito basahon. Ato gyapon ikaw balik. Hindi isla mo tuo nga inspired gihapon ang King James. Inspired gihapon ang English translation Bible, which is the King James Bible. Inspired gihapon. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ato ning basahon. Inspired, preserved, perfect. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Verse 16, all scripture. Tanawa na is. Ngayon sila, di na inspired mo. Present. Hantol karon. Nga, dahil kayo mga Bible corrector ba? No. Tungkol sobrang ka bright ba? Simple na, kung ikaw, kaya ko ilang nagtarong, yung sa gabay, remogado, mas 55 lang, sambot niya gana. No? All scripture is
given by inspiration of God. Ganun is man lang. Kaya hangtod ka inspired ng gapon. Was na to. Kung dili na inspired ka ron, katuram na original. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. No? All scripture, gihatag na to ang pulong sa Ginoo. No? Para makasabuta sa sakto nga pagtulunan, para mas kasabutag, tas nakalapas na sa linya. No? Na di na mao. O para makasabuta, usaw ito pagbalik sa linya. How to correct. O usaw na to, na mag-maintain na to, na nata sa linya. Sa mga instruction of righteousness. Ano man, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Come on, that a man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Gisangkapan pa sa pulong sa Ginoo. Aron kita magkinabuhi kanunay. No? No? Bumature ta, ma-perfect ta. Nakahimutan ta sa Ginoo. Na makahimo ta sa mga maayong buhat. Na mo'y ikalipay sa Ginoo. Naa sa pulong sa Diyos kani. No? Kani. Ya, kung di ta pabilin sa pulong sa Ginoo, na to pagkinabuhi. So na to anang all good works. Yanaan na unta yung magamot. Truly furnished unto all good works, the man of God. Ito ang mga Kristohanon. No? Salamat kita. No? In the same way that God spoke this universe into existence, He speaks to you in His words. He gives them to you by inspiration so that you can understand them. No? Itagaan niya, ubuhi o ginawa para kita makasabot. In Jude chapter 32 verse 8. No? And that's what makes them profitable for doctrine. Sa kuningon niya, so you know what He said. Reproof, so you know where you're out of line. For correction, so you know, so you can get into line. And instruction in righteousness, so you can stay in line. You will never be truly furnished unto all good works apart from these words. So ang challenge na to, pabiling, ano man, we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Giluwas tas Ginoo para maghimo ta kung matarong nga buhat kay kita giluwas sa Ginoo. Ug iyang gihatag nato ang pulong niya, ang Bible, para kita dunay giya, natay manual sa kanunay nga itong basahon aron ato ma-apply sa matag adlaw kapag kinabuhi ang pulong sa Ginoo. No? Makibaw ta unsay maayo unsay dili. O sugo sa Ginoo nato, pagbuhat man gyud sa tanang mga maayo. Pinagi sa iyang grasya. O katapusan, ang una, so nito, we are born again by the Word of God. We live by the Word of God. Katulo, we are truly furnished by the Word of God. O katapusan, we are judged by the Word of God. Kaning pulong sa Ginoo mo ni mohukom nato sa umaabot ng mga adlaw kay mosugot tag sa dili mga hukom ang Ginoo. Mubalik siya ni kalibutan na hukman tatanan. O kaning pulong sa Ginoo, kaning Bible, di na to underestimate. Kay naa diri ang hukom nato. Mao ni mo judge nato. Nung mao ni mo judge nato ang Bible, ang pulong sa Ginoo, naa diri gibutang sa Ginoo. Di lang nila to ay overlook. Kaya ang judgment nato nakadepende diri. Nakadepende yan yung Bible. Ano nga, John chapter 12. Nara sa itong mga kamot, gusto tayo i-judge tag maayo. Hindi na judgment na ito, nara sa itong mga kamot ang judge. No? Siya, ato na yung labay suok. Ato paggupupan. Yung ato kibaw, nga ana diya ang judge mo, ni mo judge na ito.
No, we are judged by the word of God. Pinagi sa pulong sa Ginoo, tanawa, John chapter 12. Sa ingon sa Ginoo. John chapter 12 verse 47 to 50. Huh? Sa isulti sa Bible, sa Ginoo, sa Bible. Tanawa niya, red letters gyapon na kung color yung Bible. Jesus Christ may isulti ani. Oh, isa 3. And if any man hear my words and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. No, pagsulti ni Kristo, ato niya hukmi. Ito ang kutuos, yung pulong. Kaya ni Ari sa kalibutan, not to judge the world, but to save the world. Hatag siya kaluwasan. 48, tanawa. He that rejecteth me, and received not my words, hath not out there. He that rejected me, he that rejected me and received not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Verse 49. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment, what I should say and what I should speak. Verse 50, and I know that this commandment is life everlasting. Whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak. No? Kung sa iyang gisulti in this verse 48, he that rejected me and received not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Katong nag-reject ni Jesus Christ, katong nag-reject sa iyang pulong, kung sa ingon, kung sa ingon, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So ang pulong sa Ginoo nga iyang gibilin diri nato, nga atong nagwani, tudlo diri nato, baliwaon lagay nato, gi-reject nato, padingul-dingul lang ta, wala to tumana ang iyang mga kasuguan, wala to tuhi ang iyang gisulti diri. Mao na mahukom na to sa baboy ng adlaw. For example, ang tao imong kawalihan sa gospel, isultihan nimo sa pulong sa Ginoo, imong giingna sa simple plan of salvation, na pinagi lang sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, ug tanan nga motuo kaniya, dili banaglag sa impierno kundi makabaton sa kinabuhi wala katapusan, di motuo. Sayon ra kunong kaluwasan. Ngita gyud lisod. Di motuo kay nagkupot sa lehiyon. Di motuo kay napaylain pamaagi sa kaluwasan. No? Di mo tuo kay di ko na mo igingon sa Bible. Di mo tuo kay mo gisulti silang dako nga di maoy ang kaluwasan. Di mo tuo kay mo gisulti sa tudlo nila sa pulong sa Ginoo nga di na mao ang kaluwasan, by faith alone lang. Usa yun sino kanang pulong nga akong gisulti diha kaninyo, inyo man ang reject, mo na go judge nimo. Di gyud ka kaingon nga, Lord, ngano na impierno man ko? Ano na yung perdong ko Ginoo? Kasi inyo sa Ginoo, mo na mo judge nimo. Nagiingnan ka nga kaluwasan mauna, wala mo tuhi, wala ka diha. Lord, di ba nagngayo mo kung masakito, naghihiling kong yawa. Pero huwag mo tuko sa kaumukong sa Ginoo. Nga ang kaluwasan na aragin ni Jesus Christ. Wagit, kaya Ginoo, mo manay, na sa pulong sa Ginoo, na diha nakalipindi, mo na i-judge din. For example, kita mga Kristohanon, salitang luwas ta, pero padingol-dingol lang ta, kay bawat ta nga, isugot as Ginoo maghimo, mga mataro nga buhat, sa atong point number 3 kanina, truly furnished unto all good works. No? Ituluan ta, disakapan na ta sa scripture nga naa diri. Ang anay ito buhaton, pero padingol-dingol lang ta, patumana ang mga subuan sa Ginoo. Inabot po nato ato sa Ginoo, inabot sa judgment sa itong Christ, wa kay reward, pero kanon na mo ko reward. Akong kauban na alagi. Ang Ginoo. Kung na imong no, ang matagpulong nga akong gisulti diha kaninyo, mo hukom sa maabot iya ba? Mo na ni Jesus Christ. No? We
We are going to stand before God to be judged one of these days. So, we don't have to wait to see how the judgment is going to turn out. Everything is already written in this book. Ano maghuwat pamanta? Umabot ang judgment. Tanan! Tanan, everything is already written. Yan yung mga libro in this book. When you live by the word, you know how the judgment will go. Kay ba, nagitamo yan manual na to. Ato lagi nagitamdan. Di lang kita mo depart ani, tuman lang kita. Kay ba, tao sa resulta niya sa judgment. Ano man, kay ba man kang tuban ka sa pagbuto is Ginoo. Kay ba ka sa judgment na. Kinasingkasing man na akong himo para sa Ginoo. Kay ba ka sa judgment niya. Na reward. Pero mag-expect kang reward. Niya, gineglect lang nato ang pulong sa Ginoo. Diba? Ano naman? We are judged by the word of God. Hinaot ko sa atong mensahe karon about live by the word of God. Atong naman, we are born again by the word of God. We live by the word of God. No? We are totally furnished unto all good, by the word of God. Then we are judged by the word of God. So ang challenge na to, naana ang pulong sa Ginoo. Ini Biblia. Ako balik-balik ko, we believe, we stand firm. At in King James Bible is the written, inspired, preserved, no error, perfect word of God. No? Kanisiya. Kung gihaguan, napakamatyan, no? Daghang namatay ng mga naguna nato para maabot na ning libro ha. No? Di na to kalimtan na ay mga naguna nato. Itindil, pag-attempt niya o pag-translate niya sa English version, gisunog to. Gisunog to. Si William Tyndale, pag sugod niya kung translate, no, sa Bible into English version, in the process pa na para maabot na to ang King James Bible, gisunog to. No? Kaya dili sila gusto na i-translate ang pulong sa Ginoo sa universal language. No? Kaya nagsunog, gusto nila sila ray mo interpret sa Bible, sila ray mo pasabot sa Biblia, kung dili makabasa ang tanan sa universal language. No? Si pagkamatya ni so atong pagdaon ang pabilin ta ang pulong Ginoo hangtod niabot ni siya ang King James Bible into English translation na ay mga kinabuhi nga nakalas ani una pa rin naabot rin nato daghang nga namatay una pa rin naabot pero doon ko sa ulo Diyos matang Lord, thank you kayo sa mga kayo sa mga